This is episode 166 with the dynamic duo. Good morning, friends. This is Nicole. And I am Prax. Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show. Each week, we share an inspiring message or a meaningful conversation. We'll cover lessons, stories, mindsets that will allow us to succeed. Let our meaningful conversation begin. Nakakatawa ka. Why? Kailangan talaga may pag ganun-ganun yung kamay mo. Hindi nila gets kung nakikinig lang sila. Ay, oo. Nasa video version. Nakakatawa si Nicole. Alam mo, nakakatawa tong lalaking to. Why? Tawang-tawa ako sa kanya. Hindi ko alam basta nakakatawa kang tao. Bakit? Di mo naman nagpapatawa. You are a funny human being. Alam nyo guys, hindi ko ma-associate yung sarili ko as a funny person. Hindi ako funny person. I'm serious. I'm serious business. Ganon. Walang ganon. Hindi ako nagpapatawa, no? Sabi nila, may... Alam mo, bakit ka nakakatawa? Sabi ko kasi, ano nangyari sa buhok mo? Bakit tutsang? Why would you mention that? Hindi naman nila napapansin. Tutsang siya kasi after ko magpagupit, lagi na ako nagsha-shampoo ngayon. Dati, hindi ako laging nagsha-shampoo. Pag nagsha-shampoo ako, nagda-dry yung buhok ko. Sobrang nagda-dry siya. Kahit nalagyan ko ng conditioner, hindi siya as nice. Pero maganda siya sa haircut ko kasi umaangat siya. Totoo. Pag naman kasi hindi siya nag-shampoo ng one day, Mukhang Kimpoy. Katsupoy. Oo, katsupoy lang siya. Ay, katsupoy. Hindi siya mukhang K-pop. Siya mukhang K-drama. Mukha kang Mukha akong ano. nakatsupoy. Oo. So yun. So magandang balance of shampoo and conditioner. Pero Tama. hindi everyday na shampoo. Kaya nakakatawa ka rin. Hey, nakakatawa ka kanina. Anong pinag-aawayan natin? Ano pinagawain natin? Hindi ko Yung alam. cooler! Ayaw mo What dalhin about? yung cooler. Wait, mabigay ka ng context. Ano ba meron ngayon? So, papunta tayo sa birthday ng mommy ko. So, family gathering. Ngayon, magdadala kami ng cooler. Kasi, may kailangan kaming ilagay na ice cream. And food. Food ni baby, food natin. More ice cream. Mas pang ice cream lang Food talaga ni siya. baby. Yung atin, hindi naman natin kailangan i-ref. Kakainin natin ng lunch yun. Tama, no? Oo. So, sabi ko, kunin mo yung cooler. Sabi niya, ayaw niya dalhin yung cooler na sturdy, yung Coleman. Coleman? Ah, Coleman. meron daw siyang cooler sa kotse. May cooler ka sa kotse? Oh, yung pag bumili kang cake sa Contis, merong Binibigay sila na Hindi, binabayad insulated bag. insulated bag. Sabi ko, sige, dalhin mo yung insulated bag dito. Tapos sabi ko, paano yung yelo? Dapat may ice pack to. Sabi niya, nilagay mo lang yung yelo dyan. Hindi tutulo. Tutulo kaya yan, magbabasa yung likod ng kotse mo. Bahala ka sa niya. Okay na yan. Nagjijirit siya. As in, nagjijirit ka. As in. Hindi sa naman sobrang ganun. Huwag mo jirits explain na niya, ganun. Hindi siya ganun. Binuksan niya yung bag ng Contis na insulated pack. Binuhos niya yung 500 ml of water. Hindi naman 500 ml, around 250. Hindi. Just to Hindi, test. una 250. Tapos sabi ko, ay mababasa yan. Tapos najirit siya. Binuhos niya pa. Tapos sabi niya, basa. Tapos sabi niya, asan yung basa? Sumasayaw-sayaw siya. Asan yung basa? Asan yung basa? Wait lang. iihi lang Medyo ako. ine-exaggerate na niya yung Tapos, pagbalik story. ko from umihi, hinawakan ko. Tumulo na sa lamesa. Bakit tumatawa ka? Pero exaggerated yung story mo. Ako, nung binuhos ko yung tubig na yun, it's in the spirit of science. In the spirit of experimentation. Okay. Willing to be proven wrong through experimentation. Tapos nung sinabi kong kunin mo na yung cooler kasi Hindi, sinabi ko lang kasi maraming nakapatong sa kanya. May mga bottles, may mga ganyan. May isa kaming cooler which is mas malaki. Nasa 4th floor lang. pero to begin with, mas malaki, tama? Lalagay namin, as in maliit lang na ice cream. Ano ba yung ice cream na yun? Explain mo rin. Interesting din yung ice cream. Keto ice cream siya na pinapabigay ni mommy kay mama ko. Ni Mama mommy ko, mo, kay kasi mama parang ko. binilhan niya ng keto ice cream sa Oo. SNR. Ang dami na pala mga variety ng foods doon. No? May keto, may Gusto ko yan plant-based. i-discuss. Wait, before ko i-discuss yan, itutuloy ko. Sige, Nililis go. mo yung Hindi ko kwento. nililis. So, sabi niya, kunin ko daw yung mas malaking cooler. Ang laki-laki nun. To begin with, kaya ayaw niya dalhin yung maliit na cooler dito kasi malaki daw. Hindi ko alam, hindi niya mabuhat or what.
Anyway, pinapakuha niya yung malaki. Nakakatawa tong lalaking to. Yun lang. You're funny. Tapos na yung rant mo. Oo. Oh, Kailangan let's ko move on mag-rant. I cannot. Tama naman. Kaya you're funny. Moving on. Nakatawa kang talo. Hindi, feeling ko ang... Ayan, hindi ka pa tapos mag-defend. Hindi, meron lang, hindi In your na-defend. spirit of explaining. In my spirit of experimentation, just like any experiment, you have to be proven wrong. Agree. Kaya nga sinishare Tama. ko lang kasi ito yung mga nangyayari behind the scenes. Tuloy na natin. So, Tuloy sa na natin. SNR, oh my gosh, sobrang daming Hindi kami personally pumunta, so hindi namin alam. Sinabi lang sa pinatay amin. na ka SNR. O go. Oo. Na merong mga ano na ngayon. Kuro yun, keto ice cream. Tapos kahapon kumain tayo. Yung binilan ka Ay, ng... yung Beyond Meat? Ang sarap. Ang sarap pala nun. Ano, Yung mga explain mo yun. nagpa-plant-based, sikat na to sa US eh. Funded na sila ng by billions na ata. Yung Beyond Meat, Impossible Burger, corn, mga iba't ibang mga plant-based meat substitutes na products. I wouldn't say na as a plant-based na diet ko na everyday yun yung kinakain ko. Pero okay sila na treat. Let's say, hindi naman once a week, siguro once a month or mga special days na nag-crave ka, okay sila. Kasi medyo pricey din sila. Pero masarap sila. As in, nung yesterday, nag-lunch kami over sa bahay. Sinabi sa akin, bumili kami nitong plant-based meat. So, nagluto ako. Nilagyan ko nung sauces na ginawa natin, which is yung barbecue sauce and yung plant-based na ricotta cheese. As in, winner chicken dinner. Tuwan-tuwa yung mga Ako mismo, tinikman nag-try. ko yung patty lang without the sauces. Malapit siya sa meat. Ang sarap. Hindi ako nag-joke. Masarap talaga. As in, pati itsura niya. Kasi kahit plant-based ako, personally, I mean, tumitikim pa rin ako ng mga animal meat and animal produce. And doon ko pa rin nagigets kung bakit mahirap siya i-give up. As in, paulit-ulit ko naman sinasabi na mahirap siya i-give up kasi sobrang malasa talaga siya. Hindi siya, malayo siya sa mga plants na lasa. Oo. Sobrang layo. Pero itong burger na to, ang lapit, no? Sasabihin ko malapit. Oo. So, maganda tong segue sa ating topic for today. What is the title? The title of our topic for today is Retention Over Perfection. Boom! Pack gunner! Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng retention, di ba? Yung una kasi ang pangit ng title ko, perfection is always better than Than what? Hindi ko alam. nothing. Pero ito maganda, retention over perfection. Totoo. So parang context. Ano ba yung context nito? Okay. So, ang context nito, Or ano muna yung definition ng retention? Kasi baka, ano ba ibig sabihin? retention rate. Di ba may sinasabing retention rate? Ano yung level na mag-stay sa isang tinetest mong, ano ba to? Tinetest mong something new. For example, ano yung retention rate ng, eto, sa YouTube, nag-upload ka ng video. Tama? Uso yung mga vlogs ngayon. May isang metric na tinitingnan doon, yung retention rate. So, Oo. pwedeng may mga nag-click ng video, or kunwari yung podcast, may nag-click ng video, pero hindi sila necessarily magsistay hanggang end. May retention rate lang. Sino yung magsistay hanggang matapos yung Video, Video. yung podcast. yun yung tinatawag na retention rate. So yun, in terms of application niya sa personal lives natin, anong magandang example? Ang isang magandang example is, let's say, halos magwa 1 year na, nag-take kami ng interest into moving into a plant-based diet. Tama. Kasi prior to that decision is semi-vegetarian kami. Kumakain pa rin kami ng dairy, kumakain kami ng eggs. Then after namin mapanood yung documentary na The Game Changers, is overnight, nag-decide kami, let's go plant-based. Let's Which ditch. was, sorry. November last year. Oo, mag-1 year na. Mag 1 year na. So medyo mag-anniversary na tayo ng pagiging plant-based. Totoo. But this, And moving on, yun yung context lang. Ang Yun sinasabi ko is retention is paano mo ano yung word? makikip. Makikip Masusustain. or masusustain na plant-based ka for a very long time. Tama, yun yung retention rate eh. So, ang isang concept is
100% kung hindi yan plant-based, di mo ba yan kakainin? Or mag-forgo ka na, let's say, magsaslide ka a bit during social interactions, which is a big problem, let's say, if nagpa-plant-based ka and yung mga friends mo and family mo, hindi naman sila plant-based. Ito, meron akong explanation. Parang, paano natin ma-explain to? Sige, context pa rin. Nung nag-start tayo mag-plant-based, lalo na ikaw yung mas, enthused about it. Sinabi mo, 100% plant-based ako. Si All or Nicole, nothing. All or nothing. meron siyang motto, all or nothing. It's either gagawin ko full-blown Or hindi or ko hindi gagawin. ko gagawin. Yan siya. And every time sinasabi ko sa kanya, ako hindi. Slow ka. Ako slow, steady, Slow hanggang and steady. makarating ako dun. Pero siya, it's either 100% or nothing. Now, bakit biglang tumawilis tayo doon? What do you mean tumawilis? Hindi. Kasi ngayon, nagsasabi ka na yung retention rate is better than Perfection. Meaning, Tama. hindi ko iwa 100% or kung hindi ko ma-want per 100% yung plant-based, hindi na lang talaga. Totoo. Kasi kung ganon, sasabihin ko sa'yo, mag-meet ka na lang talaga. Kasi hindi mo siya so far. Ito, isang magandang example. Isang magandang example is nung bagong panganak si Marcos, we decided to live sa place nyo in Guagua. And during that time, syempre wala namang plant-based na kumakain sa inyo. Si mama mo, ketogenic, then everyone else is omnivore. I mean, kakainin kahit Normal. ano. Oh, yung normal. normal house Filipino food. And first time kong makitulog sa inyo. Oo. Tama? And Makitira. makitira. And for a few weeks and for a few days, ina-accommodate nila ako dahil alam nila na kumakain akong plant-based. Tama? Pero since hindi ko yun bahay and hindi ko yun place, hindi naman ako mag-i-impose ng diet ko sa ibang tao. Tama? And eventually, syempre, magtitake ng effort if ako, hiwalay pa akong pinagluluto. Until eventually, nag-slide na kumain na rin ako ng animal produce kasi yun yung nakahapag. And hindi ako magko-complain. I mean, hindi naman sa gusto kong mag-complain, pero parang wala rin sa nature ko na gano'n, na parang kung ano yung nakahapag sa akin, kakainin ko. Kasi hindi ko yun household. Kasi kung bahay ko yun, magluluto ako. Pero at that time, may baby tayo, hindi man tayo makatulog na maayos, hindi man natin alam yung routine natin, and kinailangan kong kumain nun. Kasi kung go big or go home, baka namatay naman ako sa gutom kung hindi ko kakainin yun. Tama? Or magtitake ako ng more effort na hindi ko maalagaan si baby, hindi kita maalagaan, just to prove my point na perfect na plant-based ako. And doon parang nag-ring true naman na retention is better than perfection. Kasi after natin nung phase na yon, umuwi tayo, we came back stronger. Na kahit na after ko kumain ng animal produce doon and dairy and cheese, is pagkabalik ko dito, pwede pa rin naman talagang bumalik ako slowly. Tama? And until eventually ngayon, I would say 98% or 99% plant-based naman ako. Tayo ay nagbabalik. Dahil nagising si Bembe kanina at kinailangan na nating go. Na may family gathering kasi yun nga sabi natin, birthday celebration ni Mother Dear. So, umalis tayo at ngayon ay good evenings na! Ganun na yung mga podcast recordings namin. Hindi na sa isang go. Uy, ngayon lang. First time. Hindi, parang may isang time pa. Pero ngayon, dahil yun, depende. Depende sa schedule ni... Pero usually Hindi, kasi, ayoko rin sabihin ganon. ganon. Tayo nag-set nun kasi pwede namang gabi. Kunwari ngayon, i-start natin, tuloy-tuloy tayo. Kasi tulog na si Marcos. So, on us siya. Gusto lang natin ma-maximize yung time na meron tayo. Kanina. Thinking na matatapos natin. Pero hindi. So, okay lang. We can continue. So, going back to our discussion. Retention over perfection. Oh yes. So ang sinasabi natin is better nga yung retention than being perfect. Isang example dito is, yung, ikaw, sige, ikaw mag-share. So isang example na naiisip ko pa rin is back nung mga around 2014
or 2013 siguro to, or 2012. Na Ang dami ang namang year daming nun. back Hindi nun. ko maintindihan. ang daming balik-balik nun. Lumabas yung book ni Tim Ferriss. Let's say 2012. 2012, lumabas yung book ni Tim Ferriss na The 4-Hour Body. And yung book na yun, parang isang encyclopedia yun ng mga experiments na ginawa niya sa katawan niya. Iba't ibang klase. And isang nag-stick doon and isang sumikat doon sa book na yun is yung The Slow Carb Diet. Kung saan napapayat niya yung ibang mga readers niya and siya himself, pumayat din siya. Yun yung una naging primer ko into dieting naman. Kasi during that time din, parang nagpa-bodybuilding, nagpa-powerlifting, nag-gym ako. And I was gaining weight year after year. And nung nabasa ko yung book na yun, yung slow carb diet, ang sinabi lang ni Tim Ferriss, na formulate niya tong diet na to dahil in mind niya is retention rate. Which is, mas marami yung makakagawa and makaka-achieve sila ng success. Yes, hindi perfect yung diet na to, pero ang pinapromise niya is mas madali siya sundan. And more than mas madali siya sundan, yung 80% ng result, makukuha mo. Totoo. I think more than sa susundan mo na process, mas important yung result. Given na hindi to 100% perfect, makukuha mo naman yung 80% ng result na gusto mo. Tama? Actually, yung premise ng book nga is parang achieving maximum results with minimum effort. And kung nabasa niyo yung ibang books niya, very, very apparent na gustong-gusto niya yung Pareto Principle, which is yung 80-20 rule. Meron tayong past episode about it. Totoo. Hindi lang din naman sa diet. Naisip ko, meron ding ibang facets na ina-apply natin to. Yung retention over perfection. Nung podcast, nag-start tayo. Oh my gosh! We're turning 2 years na of podcasting sa November. So, nag-start tayo 2 years ago. Wow. And ang sinabi, okay, nagdi-discuss tayo sa given that you are a follower. Tama ba yon? You're a believer of go big or go home. Nagwagi ka nun. Sinabi mo, if hindi natin to gagawin araw-araw, hindi siya mag-work. Wag na lang. Tama? Which is true. Yes, Which is sinabi ko yun. totoo. So, kung makikita nyo sa season 1, we did it every single day. for how many days? Ay, matagal yun. Matagal, no? Matagal yun. Basta every day may lalabas na episode. Yet, so, at least, hindi, maganda. At least, mabibinge yung mga episodes. And Maganda siya feeling ko, i-binge. more than mabibinge, it was for us to create a skill set or parang hone our skills Agree. in podcasting. Kasi at that time, kung papakinggan mo yung episode 1, parang napaka ano pa rin natin, robotic. Hindi, yung episode 1, wala. At talagang Hindi natin nagkikringe alam kung ako saan tayo pag papunta. pinapakinggan ko. Oo, parang, and yung mga first episodes natin, go with the flow lang. Kung ano yung lumabas sa, as in, walang planned topic. Mag-discuss lang tayo, tapos biglang, ito na lang. Oo. No? Anyhow, okay naman siya. Okay siya in the sense na, agree, na-build yung skill set, and bumilis yung learning curve. Yung malelearn natin in, let's say, 6 months of doing weekly podcast, 6 months you have 24 episodes versus, let's say, 6 months of daily. Pero Ang hindi dami 6 nun. months yun. 180 So, episodes 180 episodes yun. Let's say, parang yung 24 na nagawa episodes na learning opportunities, kinram mo siya into less than a month. Tama? Na-learn mo na yun. So, with daily podcasting, ang dami natin natutunan. But then, eventually, it will come to a point na mababurn out ka na parang every single day. Kaya nga, nangyari nung season 2, season 3, naglalabas tayo once weekly. Which is, I think, okay pa din. Mas mataas yung retention natin. Oo, kasi kung daily, Ngarag. ay, hindi Ngarag kami talaga. nung season 1 na yun, talagang ngarag talaga kami. Hindi lang sa recording kasi merong post-prod. May pre-prod din kasi eventually na maubusan ka na ng ideas. ideas na Didiscuss. wiwing mo lang. So, kailangan mo mag-plan. So, may pre-prod, may production, and then may post-prod pa. So, ayan, hanggang
Ito, mataas yung retention rate. Nagagawa natin siya weekly. I would say. Nag-stop lang kami nung season 2 dahil nabuntis. And medyo mahirap yung pregnancy nung first trimester. Totoo. That's why. Mahirap. Kaya actually nag-start yung season 3. 3. Ngayon na yung season 3 eh. Oo nga. Nag-start yung season 3 months after giving birth. Kasi mahirap din yung yung fourth trimester tawag na tinatawag. nila. Oo, Which is yung first 3 kakapanganak ng months. baby, then first 3 months. Medyo mahirap din. Pares kayo nag-a-adjust sa new life siya of being outside their womb and ikaw naman of having a baby, tayong dalawa. Hanggang na turuan natin siya ng skill set na matulog mag-isa. So, ayun. Medyo nakaluwang-luwang tayo sa ating buhay. So yan, podcasting is another one. Ano pa ba? Yoga. Yoga. Ikaw, lagi mo sinasabi to. In general, exercise. Oh, in general, true. Oo. So, sa exercise naman, may mga tao na magsasabi na kailangan ko na magka six-pack abs, kailangan ko magka flat belly, ganyan. Isang magandang example, narinig ko to sa podcast episode with Ramit Sethi ni Tim Ferriss na in-interview siya. Anyway, personal finance guru siya. Hindi naman guru talaga, pero parang vlogger siya. Yung site niya is, I will teach you to be rich. Then, binigay niya lang example sa isa sa mga friends niya ata or acquaintances niya, parang humingi lang ng advice about losing weight. Now, sabi niya lang, if you want to change something sa buhay mo, start with something very small lang. Itong friend niya na parang kakilala niya, medyo overweight. Then sabi niya, gusto ko mag-run para magpapayat. Yun yung way of exercise ko. Sabi niya, sige, sabi niya, mag-start ka once a week lang. Lumabas ka lang, maglakad ka lang, kahit hindi ka man mag-run, sige, maglakad ka lang. Start ka lang doon. Tapos sabi ng friend niya, parang, once a week, sabi niya, hindi mo na ako papayat nun eh. Sabi niya ganun. So, sabi niya, nakakatawa na itong friend or acquaintance niya, natatawa sa idea na once a week, wherein, mas pipiliin niya yung walang gawin kesa dun sa once a week. Nakakatawa nga. Ngayong sinasabi mo. Tama, na natatawa dun siya sa idea na maglalakad lang. Yung naglalakad, hindi kaya nakakapayat yun. Yung once a week, hindi kaya nakakapayat yun. So, ano na lang gagawin mo? Wala. Upo ka na lang. Tama? Kasi in our minds, ang way to achieve six-pack abs or pumayat talaga is doing it 6 times a week. And kailangan mag-run ka ng ultramarathon or ng Ironman. Na parang nagfa-fast forward na tayo dun sa ideal situation where in fact, hindi pa man natin natitake yung first step. Ganda! Alam mo, maganda. Nasabi ko maganda kasi parang in anything we do, nakakatawa nga isipin, hindi ako natatawa dun, natatawa ako dun sa guy na yon. Pero more often than not, tayo yon. Tama? Totoo. Natatawa ako na mas pipiliin pa niyang walang gawin kaysa mag-run once a week. Pero tayo yon. Like minsan, makakamiss ako ng yoga. Tapos sabihin ko, ay hindi muna ako mag-start kasi dapat every Perfect. week, perfect magawa ko to ng buong buo. No, 45 yung minutes, full 1 hour. practice ko. Versus sa, gumising ka lang, gawin mo lang tong 5 minutes na to. As in, parang, Guilty din tayo bakit ko nito. gagawin yun dapat Wala namang 1 effect yan. hour? Anong effect ng 5 minutes? Pero nakakatawa na ba't mas pipiliin kong hindi na lang bumangon at all than to get that 5 minutes or 10 minutes para lang may gawin na to jumpstart, which is very crucial for you to go back to the habit of doing it again. Tama? Ang ganda, ang daming application, parang natamaan ako sa mga bagay na gusto kong Sa book gawin. ni James Clear na Atomic Habits, meron siyang binigay na isang example nga. Sabi niya sa mga gusto mag-exercise, ang gawin mo lang is suotin mo yung running shoes mo, lumabas ka ng kwarto. Tapos, okay na yun. Kahit hindi ka mag-run, kahit hindi ka mag-walk, bumalik ka sa kwarto mo, alisin mo yung running shoes mo. The mere act lang of putting on your running shoes and going outside of your house is a step in itself into building that habit of doing exercise. Alam mo, Ang liit lang, no? Pero parang,
Kasi pag binabasa ko yun, parang napaka-outrageous to think na yung pag-put on lang ng running shoes mo is enough na. Tama? Na parang, at the same time, na parang nakaka-empower na yung mga small things na yun is nagbe-build onto something bigger. Minsan, naiisip ko, kaya nade-delay yung pag-take ng mga steps na yon to getting something started, to starting something, dahil gusto natin perfect siya. For example, naalala ko, magkakain na ng solid si Marcos. Hinihintay ko yung on the dot, mag 6 months siya and ready na siyang kumain. Meaning, kompleto na yung eating gear niya. Alam ko na yung kakainin niya for the next 30 days. Alam ko na exactly anong mangyayari. Ang ginagawa natin ngayon is baby-led weaning. Tama? Ibang discussion to. But anyway, Ibang discussion yun. Don't take it as advice. hindi ko sinasabing ina-advise ko, pero yun yung pinapractice natin na siya yung mag-feed sa sarili niya, tama, at 6 months. So parang gusto ko, naka-plot na everyday, anong kakain niya for the next 30 days, nabili na yung mga pagkain, alam ko anong oras siya kakain, etc. Hanggang ikaw, one time, nagre-research ako, nagsisearch na ako, sabi mo, tara, pakainin na natin na saging. As in, hindi ko As in, man walang preparation. naabutan yung Oo. 6-month mark na yon, which is ideally 6 months. 5 weeks. 3 weeks, something. Malapit na siya mag 6 sorry, months. 5 months, 3 weeks. Parang a couple of days na lang. Parang 7 days na lang. Basta anyhow, pinakain natin siya ng saging. Sabi ko, bakit? Hindi pa ready. Tapos Dapat, naasar si Bebe naasar Bebe. talaga As in, ako. na asar Sabi ko, siya. dapat ganito yung mangyayari, Mi. Wala man siya. Diyos ko na, suot lang niya talaga, yung damit niya talaga nagkalat. I mean, hindi siya Kasi nagkalat. nagkalat talaga Nagkalat siya. ba? O yun, na-stain yung damit niya. Pero, dun ko na-realize na in doing, so naasar ako sa start. But, dun ko na-realize na in doing that, ang nangyari lang is, yun nga yung sinabi mo, tanggalin lang natin yung hurdle ng first step. Kasi that first step, yung nag-hurdle, kasi natatakot ka, ano kayang mangyayari pag ginawa natin to? O nung nakita kong ganun yung gagawin niya, I mean, nilaro niya, nagkalat siya, etc. Hindi naman siya na choke o kung ano, nagag. Okay lang. After nun, it became less scary, less stressful, and a bit easier to feed him solids. Eventually, nung nag 6 months na siya. So, ayun lang naisip ko na minsan kaya hindi rin natin ginagawa yung first step na yun dahil meron tayong perfect scenario in mind. Pero more often than not, hindi siya nangyayaring perfect for us to build something or to get to that point of perfection. That's nice. Actually, ang point lang dito is, ano ba yung pinaka-small step na kaya mong i-retain on a frequent basis? Tama. Like yung example nung pagsusuot ng running shoes or yung 5 minutes na sun salutation na yoga. Do you think magagawa mo yun every single day? Yes, kasi sobrang dali lang nun. Parang, Oy, sinabi mo yan hindi, totoo. Pero guilty pa rin ako na paggising ko ng umaga, hindi ko gagawin yung 5 minutes na yun. Kasi para sa akin, hindi, dapat maka 45 minutes ako kasi hindi counted yung 5 minutes. Parang nire-remind ko yung sarili ko Totoo. ngayon. Feel ko nga pag nagpo-podcast tayo, reminder din sa sarili natin yun. Actually, sinabi ko nga kahit sa ibang listeners, itong podcast na to is a reminder sa sarili talaga natin. Totoo. Actually, Kung ano ina-advise natin yung sarili natin. Oo. Itong podcast is yung platform namin kung saan kami yung ideal self namin. Oo. Parang naalala ko lagi itong sinasabi ni Mr. Money Mustache. Isang personal finance blogger na talagang isa sa mga idol yan. Kung gusto nyo matuto about financial independence, about retiring early, magbasa kayo ng blog niya. Totoo, si Mr. Money Mustache. Sinabi niya sa isang interview, sino nag-interview sa kanya? Tim Ferriss Tim ulit. Ferriss. Idol talaga si Tim Ferriss eh. So, may podcast si Tim. So, anyhow, in-interview niya and sabi niya na pag nagsusulat ako sa blog ko, ako yung ideal self ko. As Ako Mr. si Money Ako si Mustache. Money Mustache. Ako si Mr. Money Mustache. Pero syempre, pagka wala na dun sa blog, hindi naman siya perfect. I mean, tao pa rin naman siya. Tama. And nagiging yung mga may flaws siya na as much as ito yung ideal self niya, tinatry niyang to get there. Tama. Pero magkaibang personality sila. Pero yun yung ideal. So feel ko ganun din tayo pag nagsasalita tayo sa podcast.
Oo, totoo. Lagi, feeling ko lahat naman tayo ganun eh. Na meron tayong ideal self na sinastrive for natin. Lagi. Kasi if tayo na yung ideal self natin, Anong parang growth dun? wala na siyang growth. Kasi parang lagi mo naman na overcome yung ideal self na yun eh. Ideally, dapat. Dapat Oo. nagsistrive ka to be better, nagsistrive ka to be a better person, trying to achieve your best potential, na worth naman na magsabi ka ng ganito kahit na alam mong hindi mo ma-uphold yung ideals na yun. Pero tinatry mo. Totoo. Yun yung key concept doon eh. Meron kang ideals, kahit na hindi mo pa rin hawak yun, nagsastrive ka. Actually, yun nga yung maganda. Meron kang ideal na nisistrive for. Kasi dun ka mag-grow, dun ka magde-develop. Eh kung alam mo na lahat or ito na yung ideal self mo, I mean, okay lang kung yun yung pinili mo. Like, Tama if naman. walang issue Sobrang yun. galing No? mo na. Oo, Oo, I tama mean, naman. Pero okay lang kung yun yung pinili mo. Pero aware ka na pinili mo siya. Tama? Pero kung hindi, like, may ideal self ka, like, sa atin, nisistrive mo talaga yun. May gap talaga dun. So, yun. Ano pa ibang examples natin? Sa retention rate, ano nga ba? Ako, every time, ganun lang sinasabi ko talaga. Magkaiba kasi kaming philosophy ni Nicole eh. Sinabi nga namin kanina sa start, ako, slow but steady. Hindi ko kailangan mag-all-in. So, for example, sa plant-based, kung si Nicole, Ayan, gusto Sige, niya, magandang wait lang. example yan. Magandang Wait example. lang. Kung si Nicole, talaga namang boom pak, ganun. Gusto niya talaga, no meat at all. Ako hindi. Pag sinabi ko, like this week, nag-meal prep kami, sabi ko, hindi ko kaya kainin na yan lang for lunch, which is baked beans, yung Caesar salad, both plant-based, and sardo. Plant-based lahat yan. Sabi ko, hindi ko kayang, yan lang yung kakainin ko. Gusto ko ng corned beef. Hindi, nagbigay siya ng ganong comment kasi pin-review mo yung baked beans and hindi siya up to your Standard. palate Kasi or standard naman, yung recipe ko, binawasan niya, ng sugar. bongga naman, kung 100% yung sugar, nilagay lang niya, 5%. Kasi equally takot na rin ako sa sugar. Sobra ka, Now, takot ka naman dun sa... Takot ako sa salt, takot ako sa sugar, takot ako sa oil. Yan, Okay after animal produce, yun yung tatlong parang takot ako. Okay lang matakot, my Tama. love. But then, we said retention than perfection. Hindi, kaya nga, magandang Kailangan mo example pa rin nga to. mag-retain ng sugar dun sa recipe na yun kasi wala ka I nang agree. makakain. I agree. Hindi, kaya nga maganda siyang example na sinabi niya, gusto niyang magluto ng corned beef. Oo. Hindi yun plant-based. Pero alam ko na 90% of the time, kumakain ka ng plant-based. Oo. Just so happens na parang... Tsaka pag sinabi kong corned beef, kakain ako, konti lang. As in, Patikim, oo. konti lang Sobrang- talaga. I swear, konti lang. mas marami Pero- pa yung onion, marami pa yung yung tomato, Kunwari may isang potato. kalan. Siguro 80% ng corned beef ko, hindi, mga 70% gulay. Oo. Potato, tomato, onions, garlic. Tapos yung balanse yung corned beef. Kasi usually, pag sinabi mong vegan or plant-based, medyo may pagka-fanatical na parang all in or nothing. Tama. Which is, naiintindihan ko rin yung for ethical standpoint na kailangan natin mag-all in. On an ethical standpoint. Sa vegan, pero hindi tayo Sa vegan. Oh, Ang iba yung vegan, context iba yung natin vegan. is plant-based. Oh, Huwag na tayo plant-based, pumunta oh. sa vegan. sige. On being plant-based. So, mas Wait, i-clear muna natin anong difference. Baka Kasi baka nalito hindi nga sila. nila Oo nga, alam mo, explain nalito mo. sila. So, ang veganism is parang activism siya on the protection of animal rights. So yun yung una. Nag-start siya sa protection ng animal rights. Oh, Nagiging on animal rights siya. byproduct na hindi ka kakain. Ng animal produce. Oo. It just so happens. Pero Correct. pag sinabi mong vegan ka, mas pinaglalaban mo yung animal rights. Okay, ngayon. Pag sinabing plant-based ka, kumakain ka ng plants, yun lang. Now, pwedeng... Hindi plants. Pwede rin namang Hindi, plants talaga yun. Plants din lahat produce yun. ng plants. Ang Oh. bean plant, Ay, oo, seed. tama. Produce ng plant. plant produce, plant-based. Oo. Plant-based. So, basta kumakain ka ng plant produce and Ang- plants, pero ang reason nun, nasa sayo na yun.
Correct. Depende kung ethical reason yon, kung health reason yon, kung environmental reason yon. Depende na yon. Pero kami, let's say nung nag-start kami maging plant-based, mas health reason lang siya. Correct. Even I mean, now. hindi naman natin pinaglalaban yung animal rights. Hindi tayo naglalaban ng environmental factors ng animal farming Nagiging and lahat. byproduct yun. Nagiging baligtad. Nagiging byproduct yung pagiging vegan natin. Totoo. Pero hindi other way around. Oo, wala. Correct. So, yon. So, I mean, hindi namin tatawagan yung sarili naming vegan. Hindi natin pinaglalaban Hindi, yung... plant-based. Oo, So pero anyway, plant-based. Continuing, addendum lang yon. Ano? Nawala na ako. 90% plant-based ako. Na 90% plant. Actually, kahit naman ako sabihin ko parang around Let's say 80 lang ako. 98%. Hindi, I would say ikaw mga 90%. Talaga? Minsan lang, pag nag-eat out lang tayo or pag may pagkain sa labas. Okay. Pero you won't Sabi go mo. out of your way. Kasi ako pa nagluto para sa kanya ng corned beef. Gets Tinatamad nyo? ako eh. Hindi, pero yun din naman parang kahit na may partner ka, sinasabi nila lagi, ay paano ko mako-convert yung partner ko into minimalism? Paano ko siya mako-convert into plant-based? Wag. Feeling ko yun na yun eh. Huwag mo sila i-try Oo, i-convert. hindi. Never. Hindi mo gagawin talaga yun. I mean, strive for your ideals. I mean, kumain ka ng plant-based. Kasi naisip ko nga dati, nung di pa ako nagluluto, sinabi ko, kung gusto ko makain yung mga legumes ko, yung beans, lentils, ganyan, kasi hindi fancy pracs, kailangan ako yung magluto. Sinabi ko yun sa'yo, out loud. Kasi sabi ko, maasar lang ako if i-impose ko sa'yo yung expectation na yun and hindi mo siya gagawin. Tama? And na dapat responsibility ko yun na lutuin ko siya. So, natuto naman ako magluto. Tama? Para namang di kita pinagluto na Hindi ko Wait, sinabing. Sinabi mo yun, pero nakalimutan mo na ako mismo, na curious ako Oo. dun sa gusto mo kasi sobrang passionate niya. So, tas yung passionate na talagang isi-share niya sa'yo. I-share niya lahat ng binabasa niya, nalalaman niya. Yes. As in with resources. Yan. Totoo naman kasi after mong basahin, like kunwari, every night ngayon, binabasa ko yung book ni Walter Longo na The Longevity Diet. Italian physician siya, scientist din, na siya yung head ng Juventology sa UC Ano yung something. Juventology? Yung science of how to live, hindi how to live longer, pero to become younger. Wow! Juventology. Italian siya. Basta maganda yung book na yun. I mean, pinag-aralan niya yung mga blue zones or yung tinatawag na maraming concentrations of centenarians. And Centenarians are people who lived over. over 100 years. So yan. So Italian siya. So lumaki siya sa Molocchio or something. Sardinia, parang ganyan. Anyway, nung pinag-aralan niya yung mga blue zones, meron isa, Loma Linda, California, kung saan nandun yung mga Seventh-day Adventist. Dun yung head nila. Yung mga vegetarians. Oo, tapos meron din sa Okinawa, Japan. And nakita niya, syempre, simplify ko lang to na yung diet nila heavy on legumes. So sila, kumakain pa rin talaga sila ng beans, lentils. Sabi niya, hindi parang out of necessity and accessibility kasi yun yung napaplant nila sa crops nila. So, yun. Anyway, about legumes lang. Sabi mo, very passionate ako. So, yun. Nagkwento rin ako about it. So, very passionate siya. So, pati ako na-curious and started wanting to, parang na-curious ako, wanting to delve into plant-based food. So, ayun, nawala ako. Yun Hindi, na about natin yung sinasabi. retention lang na sinasabi natin na mas okay maging 95%, 80% plant-based rather than not being plant-based at all. Totoo. Or in anything na gagawin natin, it's okay to achieve to do something at 80% level rather than do nothing like sa pag-gym. Or even sa craft, naalala ko dati, nung nagbablog ako, ikaw sabi mo, kailangan bang magsusulat everyday? Sabi ko, hindi ko kayang everyday magsulat. As much as everyday mag-publish. Pero sabi ko, kaya ko everyday magsulat. Magsusulat ako, pero wini-work on ko yung isang article. Like for example, may blog ako,
Naka-up pa rin siya actually. Pero, Praxyap.com. pero hindi ko na siya ina-update. Nandyan yung mga sinulat ko from, kailan yun? 2016? 2017? Basta nung nag-South Korea tayo. Oh, yun. Kailan ba tayo na-engage? Yun eh. 16. 16 tayo na-engage? O syempre, kinasal tayo. 20. O nga pala, 17. Oo. Ay, oo, kasi matagal tayong engaged, more than 1 year. So anyhow, 2016, binild ko yung habit and eventually, nagawa ko siya. So better na mag-publish ako, parang twice a week yun. Na parang yun na yung kaya ko. And okay na kahit hindi ko siya ma-daily. Kasi sinasabi, dapat daily para marami kang content, mabasa na, makita sa search engine, mabasa ng mga readers. Pero hindi ko talaga kaya. Pero yung tuwa ako, na ginawa ko siya at 80% rate na kaya ko, which is twice a week. Even sa podcasting, di ba? Eventually, from daily, ginawa natin weekly. And yun yung 80%. And yung retention rate natin with that 80% is mataas. Nagagawa natin hanggang ngayon. Magto 2 years na tayo sa November. Feeling ko nga gusto kong i-counter ulit yung sinabi ko. Sabi ko, it's better to do 80% than nothing at all. Ako, papalitan ko pa yung statement na yun na it's better to do 1% than nothing at all. Ay, maganda din. Tama? Kasi parang It's better to take one step. one small step. One small step than nothing. Kasi kanina sinabi ko, 80% plant-based or ganyan. Eh, ang hirap Diyos nga ko, naman hindi, yun. Hindi. Iniisip ko naman, hindi ko tinitake into account nung 2010 na wala man talaga ako naintindihan. Tama? Na parang Totoo. 10-year journey to for me to reach na parang kaya kong magkaroon ng discipline or something. Kasi kung sasabihin ko, legumes, lentils, beans, lagi ko sinasabi yan. Para sa akin yan ang mga superfoods. Pero take into account na nung binasa ko nung 2012 yung book na For Our Body, doon ako na-introduce sa legumes. So, kung isipin mo, 8 years na ako kumakain ng legumes. Sa totoo lang. So parang culmination lang to na pagdating ngayon, madali na lang kainin sa akin yan kasi 8 years ko na siyang kinakain. Pero parang dinidiscount ko na yung fact na na-introduce ako sa kanya 8 years ago. And especially for someone na let's say, kunwari, wala sa Filipino diet yung black beans, black-eyed peas, red pinto beans, navy beans, green lentils, red lentils, yellow lentils. Parang, Diyos ko po, ano tong ano tong blah 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 blah. Di man nila naintindihan. Siguro, the most na nakakain natin sa Filipino diet is munggo. Tama? Which is nakita mo yan sa hopya, sa balatong. Pero yun na. Siguro kung pumupunta ka sa Japan, nakikita mo yung mochi balls, di ba? May laman na azuki beans yun. Yun na yung alam natin sa kanya, pero hindi natin siya nakikita as a staple sa diet natin. So now, sasabihin ko lang, better pa yung 1% lang than nothing at all. Siguro mag-start ka with azuki bean. Gumawa ka ng sarili mong dessert, which is ginawa din natin dati. Hindi man yun. azuki bean, mahirap i-source. Munggo. Balatong. Balatong. Kapampangan ba yung balatong? Soup? Ay, munggo soup. Hindi ko Munggo alam. soup ata yung tawag eh. Okay, fine. Mang bean soup. So, sa mga Kapampangan tawag nila dyan, balatong. Ever since bata ako, talagang tuwan-tuwa ako sa mang bean soup na yan. Up until ngayon, alam nila mama na pag nandyan ako, magluluto sila ng mang bean soup. Ang ganda nun. 1%. Start with something. Parang 1%. Pero parang, in general lang, sinasabi natin is, rather than aiming for perfection, which is okay, but to get to that perfect state is we have to start with something, with that one step, with that 1%. And to choose yung process na mag-retain sa'yo towards getting to that perfect mode than doing nothing. So if that retention rate means just doing 1% or one step, then that is your retention. Tama? Ayun. Ang ganda. I think natuto ako dito. Oo nga, no. I mean, mas nag-a-apply din siya sa atin sa mga sobrang dami nating gawing, sa mga Endeavors. bagay na gusto nating Totoo. i-delve Isa-isa lang. into. Parang, minsan lang ka-overwhelm kasi yung 100 steps na. 1,000 steps na. Pero ano yung first step? Para Oo. ma-retain mo na work towards mo yung perfection na yun. Totoo. Okay? That is it. That's a great way to wrap up this episode. Okay, that's it for our episode today, guys. Thank you so much for listening and see you again on the next episode. Bye. Bye.
We love hearing from you. Let us know what story you enjoyed in today's conversation. What lessons have you learned? Send us a message on our Facebook page at Good Mornings with Nicole and Prax. Thank you for listening and see you again on the next episode.